Para sa Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga, ating alamin ang storya ng pagtulong ni Ms. Carrie Ramos. Kung hindi pa kayo nagbigay, ay magbigay kayo dahil talagang it's different. Ano man ang ating maabot, saan man tayo makarating, ang paglingon sa pinanggalingan, ang pagbabalik sa kinalakhang bayan, huwag nating lilimutin. May plano ang lumikha sa bawat isa sa atin. Nasa sa atin kung ito'y babaliwalain o tutok din. Parang utos na rin yun ng Diyos eh. Parang hindi kita pinadala sa Amerika para sa sarili mo lang at para sa aking mga anak lang. Bago siya sa trabahong pagiging radio announcer sa Radyo Filipino Amerika sa California. Pinoy Success ang title ng programa niya. At sa pagbisita niya sa kanyang pinanggalingan ngayong taong ito, siya naman ang ating magiging punto. Nakarating ako ng Samar, Davao, Cebu. Yung mga talagang mga parang tuddo sa Cebu, nakita ko yung mga bata, sabi ko, napakarami pa palang mahirap sa atin. Nakakala ko ay okay na ang Pilipinas. Yung hindi ko naman sinasabing hindi okay. Parang napakarami pa palang poor. Maraming nangangailangan ng tulong natin. Caridad Vinaraw Ramos ang pangalan niya. 64 na taong gulang mula sa Barangay West Tapinac. Isang alumna ng Olongapo City National High School. Pang-8 sa 9 na magkakapatid. Hindi naman kami mayaman, hindi rin kami mahirap. Sakto lang kami. Nakakakain kami ng 3 times a day, may merienda pa. Ako'y nakapag-asawa, naidala ako sa United States. Kasama ko yung aking 8 months old na baby. Taong 1973 nang siya'y mangibang bayan. Doon ay nakapagtrabaho bilang babysitter, secretary at medical transcriptionist. Kaya ako nakarating sa San Diego, California dahil ako'y dinala ng aking second husband, si Sunny Ramos. Siya'y sumusuporta sa akin kasi nga alam niyang wala akong trabaho pero mahilig akong tumulong. Siyang nagbibigay sa akin ng mga kulang. Nung araw hindi siya sumasama sa akin sa medical mission. Ngayon member na rin siya ng medical mission ng PVIMM. Ilang pangyayari aniya ang nagbukas sa kanyang mata. Ilang mga problemang kumurot sa puso niya. At ang isa pa sa napaghugutan ko ng aking pagtulong ay meron akong kapatid na mentally challenged. Nung siya ay second year high school, ang pangalan niya ay Toti. So awang-awa ako sa aking kapatid at awang-awa rin ako sa magulang ko dahil lahat ng pera nila, halos lahat ng resources nila ay ibinibigay doon sa aking kapatid na yon. Taong 2000 naman ang magsimula ang pagsama sa mga pagtulong, ang paghahatid ng ngiti sa mga kababayan nating kapos, mga kababayan nating gutom. Pag makita yung batang umingiti at saka alam niyong nawala na yung sakit ng ngipin niya, nawala na yung sakit ng ulo nila, yung galis niya, nabigyan natin ng mga ointment, di ba? Yun, isipin mo lamang yun ay parang nakakatulog ka ng maganda sa gabi. Sa kasalukuyan, katuwang ang grupo Olongapo Circle San Diego Plus na siya mismo ang bumuo ay nagpapatuloy ang pagkakawang gawa at pag-alalay sa kapwa. Yung sa in your small ways, kayo'y tumulong. Alam nyo, kasi it's very fulfilling pag kayo tumutulong. Kung meron kayong naririnig dyan na maliit na small voice sa inside your heart or inside your spirit, that is God telling you to help, to do something. Ang sabi nga sa Bible, God always bless those who help the poor. Kung ano tayo ngayon ay masasalamin sa kung ano tayo noon. Mga karanasan, simple man o hindi, sa kasalukuyan ay may kinalaman. Para sa Olongapeñong, may kwentong kakaiba at kahanga-hanga ng Batang Gapo News TV. Ako po si Kathleen Jose. Hanggang sa muli.